Gandang araw mga kambot, maligayang pagbabalik dito sa hardin natin sa probinsya. Yan, kita nyo naman ang bunga ng mga pomelo. Tama, pomelo to, pomelo. Yan, oo. Kung sa Tagalog, suha. O, di ba? Yan, okay. Parang pomelo Davao to kasi wala siyang buto at napakatamis niya, napakasarap. Talaga naman. Hapon may nalaglag siya, maliit lang. Sobrang dami ng bunga, no? At may mga dahil nung tag-init, nung nakaraang tag-init, ang nangyari dito ay natuyo itong side na to. Kaya pinutol na ni Mick Organic para, siyempre, hindi na tuluyang masira. Yan, okay. Kita nyo naman, no? Ang liit-liit na puno pero ang daming bunga. So, sinasuggest ko na lagyan ng pataba para medyo maging bilugan ng bunga niya. Hindi siya lumalaki ng katulad ng sinlaki ng mga regular na suha natin, mga kambot. Talagang medium size lang siya. At I don't know nga ba kung bakit nga ba yung iba. Sa iba naman, no, may mga malalaki rin naman tayong nakikitang pomelo. Pero hindi pa rin talaga sobrang laki katulad nung mga suha na may buto. Yun ang hinahanap natin para mag-in-arch tayo sana dito. Pero ngayon, since wala tayong ganon, at hindi naman natin inuwi ang minarkot natin sa opisina, ay wala, mag-grafted tayo ngayon dito. Magmamarkot tayo ng sarili natin dito. Kasi yung inano natin doon sa, sa opisina ay hindi pa may ugat. Wala pang ugat. Ito mga kambot, ito mga sumisibol sa ilalim, na ito ay puputuli natin kasi hindi tayo sigurado dyan kung iyan ba, kasi tingnan nyo parang ang dugtong niya ay ito, yan yan, since grafted to may dugtong to, hindi natin alam kung iyan ba ang dugtungan niya. At since itong mga sanga na to ay tumutubo sa ilalim ng dugtong na yon, sa ilalim ng guhit, kaya ito ay tatanggalin natin. Kasi malamang hindi ito yung yung tamis na yan, or pwedeng yan, kaya lang pwede namang mamunga, makakaagaw siya ng vitamina nung namumunga na talagang sanga. Itong sanga na to ay baka mag-take pa siya ng how many years bago siya mamunga. Kaya ngayon, so tanggalin na natin. Hindi na natin gagamitan ng gulok. Yan, ganyan na lang. Yan, okay. Yan, yan. Pwede namang kaskasin natin yan para hindi na magsibol. Ayan, kumuha tayo ng itak. Yan. Ano na natin? Para hindi na siya gumawa ng mga ilang bagay-bagay na Pero hindi natin tutuklapin ang gusto ang Okay, then punta na tayo sa pagmamarkot nito. Kunin natin ang ating mga gamit. Okay mga kambot, ready na natin mga gamit natin. Yan, ito. At saka itong shovel, pangkuha ng lupa. Ito pantali at ito yung pambalot. Plastic ng yellow, yan ang kinukuha natin. Gagayahin natin yung kay Mulberry Tarlac. Okay, at since wala tayong cutter, itong matalim na kutsilyo ang gagamitin natin. Mas maganda sana kung cutter. So maghanap tayo ng spot dito kung saan natin magandang kumuha ng pagmamarkotan. Kung mapapansin nyo, ito yung style ni Mick Organic ng pagmamarkot. Malaking sanga ang kinuha niya. Sa atin, since plano nating iluwas yan, papunta ng samba ng Ilocos o kaya ng opisina, isa rin sa mga idudugtong natin ay maliliit lang. Ganito lang yan. Ito lang ang kukunin natin. Kasi maliit rin lang yung plastic natin at pang-strap. Pwede naman malaki pero masyadong malaking sanga Medyo nanghihinayang ako sa sanga. At hindi natin yung gagalawin. At ito, pwedeng ito rin. Yan. Itong malaking sanga, pwede yung kunin ko. Pag nagkaugat yan, saka ko na lang puputulin. Pero parang mas naniniwala kasi ako na mas mabilis umugat yung mga maliliit na sanga. Yun lang nakasanayan ko at Pero since ito naman ang ginawa ni Mick Organic, ay agriculturist naman yan, alam naman niya. Ang napansin ko lang kasi, unlike ng mulberry, mas matagal mag-ugat to kumpara sa kumpara sa ito,
kumpara doon sa suha na minarkot ko rin doon sa opisina. Yan. At pag mag-grafted naman, ang magaganda yata yung mga gantong klase, mga mura pa. Oh. Yan. Okay mga kambot, maghahanap lang tayo ng spot. Di ko na mapakita sa inyo yung actual na pag-ikot ng pagtalop ng balat. Papakita ko na lang sa inyo pag nakatalop na. Okay, balik tayo. Uy, aba, naman talaga naman may nakapwesto na agad dito sa trono natin. Ba't nandiyan ka, ha? Logi, ba't nandiyan ka? Pepsi? Bisa na natin, balik na tayo dito. Pumapwesto na yung Hindi na kasi namin pinapasok ang mga aso doon eh. Kaya namin siguro yung upuan, no? Okay, may advertisement pa tayo. Okay, tuloy na natin ang grafting. Kailangan kasi natin pumatong mga kambot kasi medyo mataas yung ibang sanga. At hindi natin abot kaya naglagay tayo ng patungan dito. Inunahan naman tayo ng ating aso. Nakapose agad? Okay, start na natin. Ayan ang una nating nagawa. At yan ang una nating ipapakita. Okay, ganyan lang. Mga 1 inch lang yung laki niya. Tapos kinaskas natin to. Yan na. Okay. At ito, ang plastic ng yelo. Yan. At itong sa dulo na to, puputulin natin yan. At yung matitis, itong magiging sobra, ipantatapal natin sa butas na gagawin natin dito. Kasi bibiyakin natin yan eh. Tapos saka natin ilalagay yun. Ilalagay dun sa ibabaw. Yan. Dito natin yan ihiwaan. Yan. Pag ganun pahaba. And then saka natin isasalpak ng pagganyan dito. Kaya pailalim para hindi siya basta-basta mapasukan ng tubig. And then para sure, yung sobrang ito, yan, yung sobrang ito plastic, itatapal natin doon sa sa pagitan nila. Okay, nakaganyan. Okay, yan mga kambot. Umpisahan na natin. Umpisahan na natin paalisin tong aso kasi kailangan natin gamitin yung upuan. Go! Okay, yan na yung isa na nagawa natin. Yan, di ba? Ang ganda niya. Magtataka kayo bakit natin medyo nilakihan ang lupa, no? Yung mga mulberry naman na minamarkot natin ay maliliit lang nilalagay natin. Kasi mga kambot, ito ay hindi natin mamamonitor. At ngayon lang naman tayo dito sa probinsya. At ang mangyayari dito, kapag hindi ito natanggal agad, nagkaugat na hindi natanggal agad, natuyuan, at hindi naman nadidiligan itong ibabaw, ang mangyayari dito ay matutuyo, baka mamatay din agad itong sanga. Kaya medyo nalakihan natin para hindi man makita agad na may ugat na. Ang mangyayari ay kaya-kaya pa niyang mabuhay mag-isa kahit nasa ibabaw. Kaya kahit tumigil na ang tagulan at nandito pa rin siya, medyo makakasurvive siya ng mas malaking tsansa. Okay? At ang advantage naman nito, ang plastic ng yelo, ng clear na yan, clear plastic kumpara dito. Dito kasi, siyempre diba, hindi natin nakikita ang loob. Ngayon dito makikita natin ang loob niyan, makikita natin kung nag-uugatan na. At pag nag-uugatan na yon, pwede nang putulin yan. So palipas ka mo ng mga 1 linggo, 2 linggo para siguradong marami na talagang ugat saka mo putulin. Okay, so habang hindi mo nakikita ang ugat dyan, pwedeng sabuy-sabuyan to para magkaroon ng moist dito sa labas. At ay sa loob pala para yun, pumasok ang moist doon sa loob. Okay, at ang disadvantage lang nito ay itong plastic strip na to, lumulutong to at nasisira. Kaya dapat i-monitor din siya para makita kung kung dapat siyang palitan. At ang isang advantage naman itong plastic strip ay mahigpit siya, hindi siya gagalaw-galaw at hindi talaga dapat gumalaw-galaw to kasi masisira ang ugat na nasa loob ng ating pagmamarkot na to. Itong bud, itong na to yan, yung lupa na yan. Okay? Maganda yung lupa na pinagkunan natin yan. Doon sa ilalim ng maraming mga worms, mga earthworms, kaya sigurado meron niyang fertilizer na yung mga dumi ng earthworm natin. Okay? Ayan lang, gawin na natin yung iba mga kambot. Okay, yan mga kambot. Natapos na natin ang ginagawa natin. Nakagawa tayo ng 8 markot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Pabalikan na lang natin yan. Makikibalita na lang pala tayo after 1 month kung nakikita ba nila ng pag-uugat to. So pag wala pa rin after 2 months, so yan malamang meron yan after 2 months. And then kapag nakita na ng ugat, palipas na yung after 2 weeks, and then saka natin papaputol, papalipat natin at papalagay natin dito sa lupa. Para naman kumalat ang magandang ugat at masiguradong mabuhay talaga at madiligan. Kasi pag nagtagal yan dito sa ibabaw at
nagtag-init na naman. Naku po, talaga naman. Matutuyo yan, baka mamatayan katulad ng mga ibang sanga na nakikita natin. Katulad nito yan, no? Namamatayan. Yan ang iniiwasan natin noon. Kaya nung December, mainit pa noon eh. Hindi pa talaga nag-uulan. Hindi tayo nag-markot. Hindi natin naisipang mag-markot pala. Kaya ngayon, tag-ulan ha. Halos isang buwan na nga nag-uulan. Maganda sana na umpisahan natin nung July. Pero since ngayon lang tayo nakaluwas dito, ngayon lang natin siya na markot. So yan, hopefully ay maging successful at for sure naman na magiging successful dyan. Hindi ko lang talaga alam kung gaano katagal mag-ugat ang pomelo. Unlike ng mulberry, 1 month lang or minsan 2 weeks lang ay nag-uugat na. Pero ito, yung katulad nung suha na pinaugatan natin doon sa opisina, ay wala pa tayong nakikitang pag-uugat sa ginawa nating markot. So far, yun lang naman mga kaambot. So maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman, baka pwedeng pa-like, pa-share. At kung hindi naman abala, baka pwede namang paki-subscribe na rin. Thank you very much. Till next time.